Kim Cho pinayuhan ng mga netizens na gayahin si Nadine Lustre. Hindi na nanahimik ang aktres at singer na si Nadine Lustre matapos siyang makaranas ng matitinding pang-aabuso online, kabilang ang pagbabanta ng karahasan at kamatayan. Mula sa ilang individual sa social media. Ang lahat ng ito ay nangyari sa gitna ng kanyang hayagang pagsuporta noon kay dating Senador Leila de Lima, isa sa mga kilalang personalidad sa oposisyon. Ayon sa ulat, formal nang nagsampa ng reklamo si Nadine laban sa mga taong nasa likod ng mga bastos at mapanirang komento sa kanya. Kabilang sa mga bintang ay ang tahasang pagbabanta ng rape at pagpatay, isang seryosong paglabag sa kanyang mga karapatan bilang isang babae at bilang isang pribadong individual. Ang reklamo ay isinampa alinsunod sa mga probisyon ng Safe Spaces Act o ang Republic Act No. 11,313. Isang batas na layuning protektahan ang lahat ng individual laban sa anumang uri ng sexual harassment at gender-based violence, lalo na sa online platforms. Ayon sa kanyang kampo, ang ginawa sa kanya ay hindi lamang simpleng cyberbullying, kundi isang malinaw na uri ng gender-based online harassment na kailangang mapanagot ang mga sangkot. Nagpahayag ng suporta si dating Senador Leila de Lima sa isinampang kaso ni Nadine. Ayon sa kanya, nararapat lamang na managot ang mga individual na nagtatago sa likod ng social media upang mambastos, manakot, at sirain ang dangal ng iba. Tinawag din ni De Lima na tamang hakbang ang ginawa ni Nadine, lalo pat tila naging normal na lamang sa lipunan ang pananakit sa mga kababaihan online. Lalo na sa mga personalidad na hayagang nagsasalita laban sa opresyon. Hindi ito dapat palampasin, wika ni De Lima. Ang paggamit ng banta upang patahimikin ang mga kababaihang may paninindigan ay isang anyo ng karahasang kailangang sugpuin. Samantala, nakakuha rin ng simpatiya si Nadine mula sa maraming netizens na nagpahayag ng kanilang suporta at paghanga sa kanyang lakas ng loob. Marami ang nagsabing dapat tularan ang aktres, lalo na ng mga kapwa-artista at influencer, upang magsilbing babala sa mga online bullies na hindi na dapat palaganapan ang kultura ng pananakot. Hindi rin naiwasang ikumpara si Nadine kay Kim Cho, na minsan na ring naging target ng matinding online criticism. Ilang social media users ang nagkomento na dapat ay gawin din ni Kim ang ginawa ni Nadine. At magsampa rin ng kaso laban sa mga patuloy na nambabatikos sa kanya, lalo na matapos siyang pagtawanan noon dahil sa kanyang kontrobersyal na pahayag na, "Deserve." Para sa marami, ang hakbang na ito ni Nadine ay isang malaking hakbang para sa proteksyon ng kababaihan at personalidad laban sa pang-aabuso online. Isa rin itong paalala na may mga batas na umiiral upang pangalagaan ang karapatan ng lahat, lalo na sa digital age kung saan mabilis kumalat ang maling impormasyon at mapanirang pananalita. Sa huli, ipinapakita ni Nadine Lustre na ang pananahimik ay hindi palaging opsyon, lalo na kung ang dignidad at kaligtasan mo na ang nakataya. Sa kanyang paninindigan, maraming Pilipino ang muling pinaalalahanan na hindi dapat hayaan ang anumang uri ng online harassment na magpatuloy ng walang kaparusahan.